Lahat ng may Biblia, pakitaas ang Bible. Ayan, purihin ang Panginoon. Buksan niyo po sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Ang mensahe po natin ay pamamagatan po nating evaluation o realization and resolution. Evaluation and resolution. Yan po ang nais nating sabihin. Ang Kristiyano po ba ay naniniwala sa resolution? Opo. Okay? Ang kaibahan po ng Kristiyano, hindi pag New Year lang naniniwala sa resolution. Naniniwala po tayo na ang mga Kristiyano, anumang matapat na panahon, matapos ang evaluation, kailangan po magkaroon tayo ng resolution. Amen? Sige po, 2 Timothy chapter 4 verses 6 and 7. Ready? Sabay-sabay po kayo. Ready? Yung mga nasa online, kung may Bible po kayo, makibasa po kayo sa amin. Sulat po ito ni Apostol Pablo kay Timoteo at napakaganda po ng kanyang pahayag. 2 Timothy chapter 4 verses 6 and 7. Ready? Begin. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. No one can deny that the Apostle Paul, in his life, while he was on earth, talagang na-maximize niya ang paggamit ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya gusto ko po na sa mensahe natin ngayon, sa kaisipang dadalin po sa atin ng mga talata, magkaroon po tayo ng evaluation and resolution. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, sa huling mensaheng ito na mapapakinggan po namin sa taong 2024, nawa ito po ay itatak mo sa aming isip at sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay magdala po sa amin sa buhay na ayon sa kalooban mo, sa paglilingkod na ayon sa kalooban mo, sa lakad na ayon sa kalooban mo, sa puso na ayon sa kalooban mo. I pray, O Father, that you will again use me. Please, Lord, I pray na talagang sa lakas, sa kapangyarihang galing sa iyo, nawa gamitin mo pong muli ang iyong abang lingkod. Nawa dakilan Diyos ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng spiritual sensitivity. Nawa lagi po kaming maging aware na sa usapang pagsamba, hinahanap mo po ang buhay na pagsamba. Hinahanap mo po ang pagsamba na dama ang puso ng mga tunay na mananamba. May we worship you once again in spirit and in truth, Heavenly Father. Please rebuke all the works of the devil at wag namin payagan ang anumang distraksyon na ilalagay po ng kaaway, kundi may focus po namin ang aming pandinig, ang aming pag-iisip, ang aming puso, ang aming pong buong pagkatao sa mensahe na iyo pong ipararating sa amin. Dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Ayan. Yung iba pati amen, hindi na nakakasama yan. Ano po? So, be aware, mga kapatid. So, sa umagang ito, mga kapatid, alam ko po na talagang no one can deny the fact that the Apostle Paul is a very useful and fruitful man of God. Sa maraming larangan po sa Christian life, usapan po ng pagiging kagamit-gamit sa Diyos, hindi po masasalungat ng kahit sino. Because very clear in the Word of God na siya po ay naging very useful. Mga kapatid, dito po sa 2 Timothy chapter 4, actually gagamitin ko lang po siya para po sa gusto po ng Panginoon na ihatid ko sa inyo ngayon sa usapan pong evaluation and resolution. Okay? Pagka sinabing evaluation, kumbaga, yan po yung pagtaya ng ating pong sarili. Yan po yung pag-aaral at pagsusuri patungkol sa mga bagay-bagay na nangyari o naganap o maging sa usapang kalagayan po natin. Titingnan mo, tatanawin mo, susuriin mo, aaralin mo, mga kapatid, tatayain mo
ang iyong kalagayan. Ang resolution naman mga kapatid, matapos ang paglalatag ng ilang mga bagay at meron kang naging realization, magpapasya ka ngayon ng positibong kapasyahan patungkol doon sa bagay na naunawaan mo sigon sa naging pagsusuri mo ng iyong sarili. Maliwanag po ba mga kapatid? Ha? So just to establish my point kung bakit ko po ito ipapangaral sa inyo. Because I believe it is good for all believers to somehow have an evaluation and to make resolution. Yung bang mag-aral ka, medyo tayain mo, yung sarili mo, kamusta ka, ano bang kalagayan mo sa usaping Kristiyano, sa usapang miyembro, sa usapang lingkod ng Panginoon, sa aspeto ng buhay natin. I want to encourage every one of you to somehow have an evaluation. At siyempre po, habang nag-i-evaluate ka, meron kang mga marirealize na dapat magdala ngayon sa iyo sa kapasyahang positibo, and the very idea is about making up. Diba? Ano yung dapat ituwid, ano yung dapat itama, ano yung dapat iayos, ano yung dapat, mga kapatid, i-improve natin sa usapang anak tayo ng Diyos at tayo po'y mga Kristiyano. Well, siguro po it is good to still emphasize 2 Timothy chapter 4, verses 6 and 7. Yun po yung gusto kong sentrohan natin. How confidently the Apostle Paul said, mga kapatid, with all, in all honesty, yung kumpiyansa po niya, sabi niya, for I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. I believe you will all agree with me that the idea of the Apostle Paul is about his near death. Yung kanyang malapit na kamatayan. Hindi man niya alam kung kailan ang eksakto, pero yung may katawan, yung mismong tao, nararamdaman po natin yan. Diba? Nararamdaman po natin yan. Ang sabi niya, and the time of my departure is at hand. Sabi ko, sa usapang kamatayan man, sa usapang pagbabalik ng Panginoon, tiyak na yan ay mangyayari. Ang importante po mga kapatid, anumang oras dumating ang kamatayan o anumang oras bumalik ang ating Panginoon, magkaroon tayo ng napakagandang katayuan spiritually na katulad ni Pablo. So unang magandang makita natin kay Pablo, his security. Diba? Mahirap sabihin ito ng isang taong walang security. And we are all aware that the Apostle Paul encountered our Lord Jesus Christ while he is on the road of Damascus. Yung salvation experience ba? Mga kapatid, sabi ko nga, ang pinag-uusapan lang natin ngayon, pagtatapos ng taon, hindi pa kamatayan mo, hindi pa pagbabalik ng Panginoon. But I believe, sa naiintindihan po natin, usapang kamatayan, pwedeng matapos ang taong ito, o usapang pagbabalik ng Panginoon, any moment, yan po'y maaaring mangyari. Tama po ba? So kaya ngayon po, maganda na hindi mo pa nararamdaman yung departure, hindi mo pa nararamdaman yung kamatayan, hindi mo pa nararamdaman yung malapit ng kamatayan, o marahil parang hindi mo pa nararamdaman babalik na ang Panginoon. Ang gusto ko malaman nyo po mga kapatid, it is better for us to somehow, as early as this, magkaroon na tayo ng evaluation and resolution. Kasi hindi ko na problema ang kamatayan kung may security ako eh. Hindi ko na problema ang pagbabalik ng Panginoon kung secured ako. So the statement of the Apostle Paul, I can say, ito po ay napakagandang maunawaan po natin that the Apostle Paul is very much secured doon po sa nilalaman ng kanyang pahayag. Sabi niya, for I am now ready to be offered. Paano niyo sasabihin, handa ka nang mamatay? Paano mo sasabihin, alam mo na talagang pagdating na kamatayan, areglado ka lang kung wala kang kaligtasan, kung wala kang katiyakan, kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. So, ang security po natin, mga kapatid, ay nakadepende doon sa naging pananampalataya natin sa Panginoon. Are you saved today? Lahat nga ng saved, shout, Amen! Kala ko, nasa camp pa din ako ha?
Lahat ng mga ligtas, we are so blessed because among all things that we can have in this life, ito po ang pinakamahalaga. Ariin mo lahat ng bagay sa mundong ito, kung sa impyerno ka pupunta, wala pa rin kwenta. Pero kahit anong hirap mo sa buhay na ito, pag ikaw ay tiyak na any moment na mamatay ka sa langit ka pupunta, yun po ang pinakadakilang kalagayan. Amen? Why? Iiwan mo ang lahat ng bagay sa lupa, pero ang pupuntahan mo ang pinakamahalaga. And the reason why Jesus Christ came for us to realize that He is the only way to heaven. Amen? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So, I can say that in the story of the Apostle Paul, very clear na nakatagpo niya ang Panginoon sa road of Damascus hanggang sa inutusan pa nga si Ananias para sabihin sa kanya, chosen vessel sa akin yan. So, mga kapatid, security. Yan ang unang makikita nyo po sa statement ni Paul. In the statement of the Apostle Paul, we can also sense satisfaction. Di ba? Hindi siya yung basta Kristiyano lang na nabuhay, kundi Kristiyano na talagang satisfied. Ibig sabihin, his life is very satisfying too. Why? Because he maximized the full potential nung pong gamit ng Panginoon sa kanya. No reservation. That is the exact picture that we can see in the life of Paul. If you will study his story, if you will study his life, if you will study his service, if you will study his sufferings, everything na naranasan niya, walang reklamo mga kapatid. Yan po ang larawan ng tao na may satisfaction. Gaano karami reklamo mo sa buhay? Gaano karami ang hinagpis mo sa buhay mo? And sad to say, even to the point na pati Diyos pinagtatampuhan mo. Yung ako nga lang pagtampuhan nyo, minsan mag-iisip din kayo, pagtatampuhan ko pa yung pastor, na sarili nga niya minsan, hindi niya mabigyan ng oras. Diba? And you know what we experienced nitong season na ito? Nung season na isinecelebrate ng lahat, alam niyo po bang inilagay kami sa sitwasyon na hindi natuloy na magkakasama kaming pamilya? E di kung ang ating pong usapan, human perspective, parang ang dami nating masasabi, ano ba yun naman si pastor? Parang hindi Paskong Pasko pa naman, para bang Pasko para bang yun lang ang sentro sa buhay, hindi sila magkakasama. Well, na-appreciate ko po kung nakita nyo, grabing sakripisyo yun. Dahil totoong sakripisyo po yun on my part. Na hindi ko po makasama yung mag-ina ko. Pero originally, magkakasama kami dapat doon. It is just that hindi po mangyayari doon sa naging sitwasyon at schedule po. Kaya may bawi naman kami. Ngayon pong, ganun naman ang sistema po namin sa buhay. Pagka meron kang hindi nagampanan, bawi lang. Diba? Kaya 3 araw na wala muna tayong istorbuhan. Amen? Bigyan nyo muna kami ng paghinga bilang pamilya. Okay? So, ang point ko po mga kapatid, ako mismo, kapag iniisip ko po, pag kami nararamdaman ako naghahanap pa sa akin, parang naiisip ko, hindi kaya siya nanonood? Hindi kaya siya nakakabasa sa FB? Hindi niyo kaya nakikita na minsan kahit madaling araw, naka-online si Bishop, siguro napupuyat ito sa napakaraming mga taong nakakausap niya. At hindi kaya minsan ikaw pa yun, yung kausap ko ng ganong oras dahil kailangan mo ako, di ba? Iniisip ko, kung akong tao lang, minsan naiisip ko, pagka magtatampo sa akin, ako nagkukulang ako, pwede talagang magtampo kayo. Pero yung Diyos, pagtatampuhan natin. Tapos, Kristiyano ka? Nagtatampo ka sa Diyos dahil sa mga bagay na wala sa iyo. Magtatampo ka sa Diyos dahil sa mga bagay na hindi mo nakuha. Magtatampo ka sa Diyos dahil hindi nangyari ang gusto mo. Ang tanong, kung mag-iisip ka, ano ba ang kahit kaunting karapatan meron ng tao para magreklamo sa Diyos? Na kung tutusin, sa kabila ng mga kakulangan natin, sa kabila ng kawalang katapatan natin, sa kabila ng mga hindi natin pagganap ng kanyang kalooban, hindi kanya iniwan, hindi kanya binitawan, nandiriyan pa rin siya para sa iyo. Paano mo sasabing satisfied yung mga taong parang hindi nila matanggap kung ano nangyari sa kanilang buhay? You need to reach that level in your life
that you will be satisfied in whatever decision or in whatever things that God will allow. Yun ang aking tanaw eh. Ang buhay ko sa Diyos. So siya bilang may-ari ang may karapatan sa buhay na ito. Kaya kung anong papangyarihin niya, matuto kong maging submissive at maging subject sa kung ano yung gusto ng Diyos. Sa ganong paraan, hindi ako mabubuhay sa sentimiento, hindi ako mabubuhay sa reklamo, hindi ako mabubuhay sa sakit ng loob, hindi ako mabubuhay sa negatibong isip. Why? Because that is a manifestation of your complete trust and confidence sa Diyos. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Pero umamin tayo, gaano karami reklamo mo sa Diyos ngayong taon na to? Pero pag magsasalita ka, faithful ang Diyos, faithful pala siya. Tama bang nirereklamuhan mo yung faithful? Mabuti ang Panginoon, tama ba na mabuti pala ang Panginoon sumasama loob mo sa Kanya? Parang hindi mo magawang tanggapin kung ano ang mga bagay na pinahintulutan niya. Mga kapatid, we can see in the life of the Apostle Paul, if we will study the Bible about his life, mga kapatid, one thing na natutunan niya ay ang magpasakop sa Diyos. Kaya para sa akin, sapat na nasa Panginoon siya at ang statement niya ay nagpakita na talagang his life is a life of satisfaction. Ang sarap po na mamamatay ka na may satisfaction. Amen? Hindi po yung, Panginoon, ang dami kong pagkukulang sa iyo, balik mo muna ako. Panginoon, gusto kong gawin yung mga hindi ko. Panginoon, hindi po yun pagmamam. Dapat gawin mo yan habang buhay ka pa, habang malakas ka pa, habang may panahon ka pa, habang may kakayahan ka pa. Now is the best time. Now is the right time for every believer to do the will of God in your life without any mga reservation and complaints. Ito naman, wala ako nararamdaman. Pero kung sakali lang may reklamo ka sa Diyos, hindi tama. At hindi magandang kunin ka niya. Hindi magandang matatapos ang taon na ito. Hindi maganda na kukunin ka niya. Hindi maganda na darating siya na ang buhay mo ay tila walang kasiyahan. Alam niyo po yung satisfied? Yung happy ka lang kung anong payagan ng Diyos. Diba? Mga kapatid, sabi ko, bakit ba ako hindi magiging okay lang sa kung anong mangyayari sa buhay ko? Kahit naman ano ang reaksyon ko, hindi ko mababago yung mga nangyari sa buhay ko. I cannot change the thing na nangyari because of my reaction. Sana ba pag nag-react ako, hindi na? Diba? Halimbawa lang po mga kapatid, yung sakit po ni Aida. Sana ba pagka nag-complain ako, Panginoon, sa paglilingkod ko sa iyo, ang gusto ko sana, wag naman yung kapatid ko, sana naman, bigyan mo siya ng lakas, at ang dami naman tao, sana wag na po siya. Diba? Pwede ko naman sabihin yun eh. At wala namang masama na iparamdam mo sa Diyos yun nang hindi reklamo ang dating. Diba? So, you better watch out, mga kapatid. Minsan, ewan ko po kung kasi maganda naman talaga sa preaching yung totohanan. Yung bang hindi ka nang bobola ng tao. Minsan nandun ka sa panahon na parang alam yun, para bang mas alam mo sa Diyos kung ano dapat mangyari sa iyo. Diba? Nandun ka doon sa mga pagkakataon. Lumalagay ka sa sitwasyon na hindi mo man direktuhin, pero parang sinabi mong hindi yata matuwid ang Diyos sa pinayagan niyang maranasan ko. Parang hindi yata okay na hinayaan ng Diyos. Naintindihan niyo po, yun ang buhay ng mga taong hindi talaga satisfied sa kung anong papangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Pero si Paul, maliwanag po. His security, his satisfaction in life, and his success. Ang statement of success dito, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Diba? Ano ang silbi? Na nung January active ka, nung February active ka, napaka-faithful mo, napaka-involved mo. Pero habang lumilipas ang panahon, ngayong December, ang Disyembre ko ay malungkot. Diba? May kanta pa nga yan eh. Ang Disyembre ko ay malungkot.
Di ka naman gwapo. Di ba? Yun po ba yun? Malayo pala yun. Sorry. Pasensya na po kayo. Di ba? Ang Disyembre, alam kong malamig na panahon, pero hindi magandang maging dahilan para maging malamig ka sa Panginoon. Diba? Okay lang na malamig ang panahon, pero wag kang malamig sa Panginoon. Dahil kahit anong lamig ng panahon, ibang-iba ang Kristiyano na may init sa Panginoon. Yan, tulad yan, ang init-init na, mga kapatid. So, importante po na tayo sa buhay ni Apostol Pablo ay magkaroon ng evaluation and resolution. Total, tayo naman to, self-evaluation naman to. In fact, hindi naman alam ng katabi mo yung totoong kalagayan mo ngayon, huwag ka nang magpapanggap. Kasi lungkot naman nun, ikaw na lang nakakilala sa sarili mo, pati sarili mo, papapaniwalain mo sa isang bagay na hindi naman talaga ganun. Diba? So, kumbaga, hindi ka lang aamin, aamin ka rin. Amen? Mga kapatid, don't just shout or say amen sa preaching. Amen! Amen! Maganda rin habang nakikinig ka, amen. Ano totoo? Ano totoo? Hindi ba? May alimoom ka ba talaga? May sama ng loob ka ba talaga? May galit ba sa puso mo? May hindi ka ba nagawa para sa Diyos? Evaluation! I remember the Ephesus church. When the Apostle Paul, when Jesus Christ confronted them because of their spiritual problem. Ito yung isa sa best example ng mga aktibo, faithful, commendable, napakaganda po ng characteristics and qualities, but along the way, ng lamig. Anong mensahe? Nangyayari yun. Nangyayari po yun na may mga mananampalataya. At sabi ko nga po, it is always good to somehow evaluate. Nasaan na yung ibang miyembro ng... nasaan na yung ibang miyembro? Naalala nyo ba na tuwan-tuwa tayong papasalamat ako sa Panginoon? Praise God, ang dami pong mga nadaragdagan po sila. Naalala niyo po ba kapag ang pastor nagpapahayag ng katuwaan, wow! Dumadami na ang umaawit para sa Panginoon. Nakakatuwa na ang dami ng umahayo. Mga kapatid, evaluation Ba't kakaunti na yung nakaupo doon? Dati kompleto attendance. Revelation chapter 2, verses 2 to 5. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast not fainted. In verse number 4, please, sabayan niyo ako. Nevertheless, I have somewhat against thee, because... Nabasa niyo ba? Yan ang unang tanong, nabasa niyo po ba? Pangalawang tanong, naintindihan niyo po ba? Ito pinakamalalim na tanong, naramdaman niyo po ba? What I am enjoying in my personal Bible study, in my meditation, is that I reach that level in my life na kapag may talata sa Biblia, hindi ko lang nabasa, hindi ko lang naunawaan, hindi ko lang po na-memorize, kundi dinadama ko ang puso ng Diyos every time na nagbabasa ako ng Bible. Yan ang ipanalangin po natin, to reach that level in your spiritual life that in hearing the preaching of the Word, you also feel the heart of God. Damhin natin, damhin natin. Ang sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawa, ang inyong mga pagpapagal. At kung saan hindi nyo pinayagan
Yung mga nagsasabi na sila'y apostol, sapagkat nung sinubok nyo, nasumpungan nyo sila'y mga bulaan. Kumbaga kapuri-puri sila eh. Kaya lang. Alam niyo po ba yung sayang salitang kaya lang? Yung kaya lang ay salita ng panghinayang eh. Ogi sana eh. Kaya lang, nung tinanong ako, what is your name? Naintindihan niyo ibig sabihin? Grabe, ang laki ng muscles. Kaso nung naglakad, hindi masama yun. Ang sinasabi ko lang, di ba, sa mga tao po, matapos yung makita ang mga kapuri-puring bagay, pag meron kayong nakitang tila, hindi. Ay, kaya lang. Siguro mas magandang illustration to. Napakaganda niya. Yun ang naisip ko. Nung nakita ko si Ate Nora, yun ang naisip kong ilustrasyon. Di ba? Halimbawa, sasabihin mo, ang ganda-ganda nga niya, kaya lang. Ba't ganun ugali niya? Kaya lang, ba't ganun siya? Di ba? Yung salitang kaya lang, bigyan niyo po ng weight. And I want all of you to feel the heart of God. So the Lord Jesus Christ started positive in His comment about the Ephesus church, but along the way, the word nevertheless for me is very striking, and we need to give importance and weight and attention on that word. Nevertheless. Diba? Ang sipag nila, ang galing nila sa Biblia, ang talino nila, diba? So, ang tuwid ng lakad nila, kaya lang, may laban ako sa kanila. Ano yon? Kinalimutan nila yung una nilang pag-ibig. Mister, ano ang silbi ng mga panliligaw mo kay Mrs. noon na lahat handa mong gawin? Di ba? Kung ngayon, hindi na. Alam mo, mahal ako niyan eh. Alam mo, panay ang sakripisyo sa akin yan eh. Alam mo, gagawin lahat nyo. Kaya lang, para ngayon, hindi na. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Anong sabi ng Panginoon? Remember therefore from whence thou art fallen. Anong tawag doon? Evaluation. Examination. Self-evaluation. And examine. Di ba pagka ganitong year-end, ano yung tawag doon sa ano? Inventory ba tawag doon? Yung nag-i-inventory sila, inventory pagka, oo, tapos yung mga ilang pag-aaral tungkol sa mga nakaraan. Mga kapatid, maganda rin po na medyo alalahanin natin. Diba? Yung mga Kristiyano na talagang sa usapang konbiksyon, sa usapang paninindigan sa Panginoon, ang titibay ng paninindigan, na natiling matibay, na natiling matatag. Pero dumating ang panahon na iba. Ako po, aamin sa inyo, bilang tao at bilang pastor ninyo, siyempre, may idea ako kung sino ka, kung ano ka, kung gaano ka ka-active noon, kung gaano ka ka-dedicated noon. Now, I can say that the Apostle Paul, sa usapang security, sa usapang satisfaction, sa usapang success, wala tayong maku-question sa kanya. And that is the reason why tayo ngayon, sa usapang tayo, kamusta po tayo? Evaluation and then resolution. Tatlong bagay po ang gusto kong maging pagtatapos po natin ngayong taong ito. Mensaheng itatatak sa isip natin. Okay. Sa evaluation po, I believe, ilagay natin puntos dyan. Evaluate our growth. Diba? Siyempre po, para katulad ni Pablo, matagumpay tayo, ang una mong i-evaluate ngayon, kamusta ba ang direction mo? Are you improving? Diba? Ano ba ibig sabihin ng improving? Yung pagiging higit kaysa sa dating kalagayan. Diba? That is basically the idea of the word growth, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng paglago, kumbaga, dating gumagapang lang, ngayon nakakatayo na. Dating nakatayo lang, ngayon nakakalakad na. Dating nakakalakad lang, ngayon nakakatakbo na. Okay?
At dahil nakakatakbo na, ang problema, lumayo na. Growth. Kaya sa evaluation po, ang maganda talagang i-evaluate natin yung failures natin, magandang i-evaluate natin yung faith natin, faithfulness natin, at yung fruitfulness natin. Yun po yung magandang evaluate. Sasabihin ko sa inyo po ito, walang kwenta yung ginawa mo sa Panginoon kahapon kung hindi ka na ganun ngayon. Narinig niyo po ako, mga kapatid? Narinig niyo po yon? Wala pong kwenta kahit na gaano ka kasipag kahapon kung ang tamad-tamad na natin ngayon. Di ba? Hindi! Dati ang init-init ko sa Panginoon eh. Ano silbi nung kung ang lamig-lamig mo na po ngayon? Di ba? Palaatin po ako. Lahat po ng service inaatinan ko. Praise God! Pero ang tanong, kamusta na ngayon? Pastor, alam mo naman po kung gaano ko naging involved sa mga gawain noon. Halos lahat ng ministry, alam mo po yan, sumasama ko. Kaya lang po, ngayon, yun po ang problema. So, evaluate our growth. Tingnan nyo po yung failure natin, tingnan nyo po yung, examine your failure, evaluate, saan ka nag-fail, remember therefore from whence the word fallen, and then repent, mga kapatid, do the first works. So, yun po yung mga basically, dapat, i-take nating payo. Sa pagtatapos ng taong ito, ang suggestion ko sa inyo, number 1, evaluate your growth. Pangalawa po, express your gratitude. Diba? Hindi naman magandang matatapos ang taon na ito, mga kapatid, na hindi tayo magpapasalamat sa Diyos. Sa Kristiyanong usapan, bawat araw pinasasalamatan. Dahil walang araw na hindi bago ang kahabagan ng Diyos. Nare-realize nyo po ba yung blessing na ang mercy ng Diyos new every morning? Kung ang mercy kaya ng Panginoon kahapon lang, ano mangyayari sa atin ngayon? Kaya isa sa dapat pasasalamat natin yung pagiging merciful ng Diyos eh. Yan ang damang-dama ko po sa Psalmist eh. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Tapos nung sinabi po niya sa Psalm 116, gustong-gusto ko pinagdudugtong yan eh. Ang sabi, is the Lord and righteous. Yeah! Yeah! Our God is merciful. I thank God because He is a merciful God. Kung hindi kaya maawain ng Diyos, sino kaya sa atin ang hindi pa consume? Diba? Lalo na sa usapang ugali ng typical na tao. Pagkagipit na gipit, pagkakailangan-kailangan, pagka may pinagdadaanan, Lord please, Lord please, Lord please. Pero nung guminhawa na, parang gusto naman sabihin ng Panginoon, anak please, anak please, anak please. Don't change. The more that God is blessing you, the more that you should realize that you need to serve Him. Yun ang dahilan kung bakit, dapat sana nagkakaedad na ako, pabawas eh. Paano ko babawasan yung ginagawa ko sa Diyos? Ang Diyos walang sawa na talagang kinahahabagan niya ako. Pinagpapala niya ang buhay namin. At siya ang nangangalaga at nag-iingat sa amin. Ayokong ilalagay ang Diyos na parang makikiusap siya, na paglingkuran ko siya. Ayokong parang magmamakaawa ang Diyos na ialay ko sa Kanya. Ang dapat ialay ko sa Kanya. What I want God to feel is that with all my
my heart, I'm willing, I want to do this because this is my way of saying thank you, Lord. Salamat sa lahat sapagkat kung ako sinintensyahan mo sa kapalpakan ko, sa kasalanan ko, sa pagkukulang ko, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Mga kapatid, salamat na hindi nagsawa ang Diyos sa atin. Salamat na laging naapag ang Diyos sa atin. Salamat na napakatapat ng Diyos sa atin. Salamat sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Nakatapos kayo ng taong ito, mga kapatid. Hindi ba? Ito'y tamang rason para pasalamatan ng Diyos. Tapos kayo, pag ganitong panahon, meron kaming lakad pampamilya, meron kaming... Mga kapatid, paano kung hindi ka naabutin at matapos ng taon na ito? Hindi masama ang lakad. Pero wag yung isabay sa oras ng para sa Diyos. Huwag maging magaang ang tingin mo, napapabayaan mong gawain ng Diyos dahil sa pangsarili mong bagay. Mahiya tayo sa Panginoon because we cannot deny the fact that God is ever faithful and He is so merciful. Yun ang dahilan. Kaya salamat sa malasakit nyo. Pero hindi ko talaga magawa as I realize how good God is. Mga kapatid, how gracious, how... wala akong words. Alam niyo po ba na sa posisyon ko, pwede ko nang gawin kung anong gusto kong gawin? Alam niyo po ba pwedeng isang buwan magpahinga ako? Human side. Yung wala ko intindihin. At alam ko namang matutuwa pa ang iba sa inyo pag nakita nyo nagpahinga ako, di po ba? Kaya lang, ito yung eksakto. Para lang maramdaman nyo. Ito yung eksakto nararamdaman ko. Habang nandyan yung opportunity, nandyan yung mga tao na pinararamdam nila na magiging blessing ako sa kanila, hindi ko maikait ang sarili ko, mga kapatid, because ang aking pagtanaw, God is the one putting me in that situation because God would like to feel my gratitude sa ginagawa niya sa buhay. Yung iba may magawa lang ng konti, ang yabang-yabang na eh. Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, hindi po lisensya na kapag kami nagagawa akong magandang bagay, pwede ko nang i-disregard kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi ho dapat sinusuhulan ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos nga binigyan ka na niya ng ganito, tapos binigyan ka pa ng ganon. Nagreklamo ka ba? Panginoon, binigyan mo na ako ng ganito, binigyan mo pa ako ng ganon. Tapos pagdating sa atin, parang pakiramdam natin, nasusobrahan tayo sa ginagawa natin para sa Diyos. Mga kapatid, please, kilala nyo naman ako. Hanggat maaari, gusto ko, madiplomasya ako sa pangangaral. Pero gusto ko lang pong aminin sa inyo, kilabutan naman tayo kung ganyan ang takbo ng kaisipan natin sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, palagay ko hanggang mamatay na ako, ganito na po ang takbo ng isip ko. Why? Sapagkat hindi po ako magkandatuto kung paano ko pasasalamatan ng Diyos. Ayokong lokohin ang sarili ko. Alam ko kung saan ako dinampot ng Diyos at alam ko rin kung saan ako dadamputin kung hindi ako dinampot ng Panginoon. I praise God, ang walang kwentang buhay ko. Dinampot niya, ginamit niya, binigyan niya ng biyaya para maging pagpapala sa maraming tao. Doon ako masaya pag nagiging blessing ako. At alam nyo, lungkot na lungkot ko. Pag ang pagramdam ko, lungkot-lungkot nyo, mga kapatid. Opo, yun lang parang mga tulala kayo pag service. Hindi ko alam kung ano ang hibala na gagawin ko di ba? Panginoon, magpapaulang ka ba ng apoy para magising itong mga to? Di ba? Minsan ganun po Kasi hindi naman po talaga yung magandang miyembro na parang disusi ka. Amen? Amen! Amen? Amen! Parang ganun. Isipin nyo kung gano'ng trabaho ko, no? Kada lalakad ako, amen? Di ba, amen? Amen? Hindi ba yun talagang connected? Kasi nagpunta ka talaga para makinig, amen? At mahalata nyo naman talaga yung nakikinig. Kayo ba, pag-iisipan nyo ba nakikinig yung nakikinig? Nakikinig yun? Nakikinig yun, mga kapatid? Yung iba, magaling, patago pa. Ano ba naman yung oras ng service lang na tiisin mo muna yan? Sino ba yan? Mas maganda ba yung message na ibibigay niya sa'yo kaysa message na maririnig mo sa Diyos? Alam niyo po, yung pinuntahan namin sa Lawag,
yung sa Hosanna Bible Baptist Church. Talagang kinument ko sila eh. Kasi ang unang makikita nyo sa kanila, yung disiplina. Hindi sila yung laging may nagsasalita. Oh, sana po, walang cellphone. Sana po, dala nyo Bible. Sana. Walang ganon. Matik. Disiplinado talaga. Opo. Yung nakakatuwa sa church na yun, actually, yung pastor po doon, in-schedule na po hanggang 2026 eh. Paano ba naman ako hindi matutuwa noon? Ang ibig sabihin lang noon, tinuturing nila naging blessing ako sa kanila. Eh bakit ba ako dinisenyo ng Diyos? Ba't ba ako tinawag ng Diyos? Hindi pa para maging blessing? Kaya pagka madalas ako umalis dito, mag-isip din kayo. Kasi bigat-bigat din sa loob yung pagkaiba, halos hindi magkanda tuto, talagang sa pagsalo ng blessing, pero pagka sa church na pinagpapastoran mo minsan, parang wala lang. Of course, hindi. I'm not referring to the whole church. Kung may ganun po tayo, mga kapatid, you better evaluate. Are we really growing? Sana dalasan nyo naman ang imbitasyon sa akin. Yung mapipil ko na talagang blessing ako sa inyo. Huwag nyo pong gawing automatic yung paglapit sa altar. Huwag nyo pong gawing automatic lang na praise the Lord. Huwag nyo pong gawing automatic yung mahal kita. Huwag nyo gawing automatic yung thank you. Huwag nyo nang hindi totoo sa puso. Maganda paglalapit ka dito kasi totoo sa puso mo yun. Hindi yung lumapit ka rito, lumuhod ka pa, paglabas mo, parang wala rin. Ritual ang tawag doon. Nakasanayan lang. Sana may laman. Sabi ko, hanga ako sa discipline niyo. Tapos, wala kang mapipil na spirit na yung bang nainip. They are always excited sa kung ano yung gagawin mo. Ha? Mga kapatid, pagpunta ka doon, 7 preachings. Imagine nyo po yan. Sabi ng pastor, kailangan ka namin dito sa church. Kailangan ka na. Gano'n na kaganda yung gawain ng pakiramdam nila. Kailangan nila ako. Parang lalo akong nanliliit eh. Parang sabi ko, Panginoon, saan ko ba ilalagay yung sarili ko? Eh di doon sa magagamit ako. Amen? Kaya sabi ko, sige po, pastor. Pinapirma na nga po ako ng kontrata, mga kapatid eh. Alam nyo kung saan dinaan ni pastor? Ha? Alam nyo po, nung Thanksgiving na nila, nag-pray. Sabi niya, thank you, Heavenly Father, for all the blessings that you bestowed on us sa services, sa camp na ito. At salamat din po na hanggang 2026, makakasama po namin ang aming speaker sa lahat ng mga occasions po namin sa church. Kapatid, sabi ko, patay, si Lord na kinausap. Ano pa magagawa ko doon? Mabigat yun. Pero ang lakas ng impact sa akin, it simply meant na ginamit ako ng Panginoon sa kanila. Di ba yun naman ang encouragement, yung alam mo, ginagamit ka ng Panginoon. Kaya sa church, si Preacher Jojo, nasaan si Preacher Jojo? Ayan, si Preacher Jojo ang witness sa inyo kung gaano ko kayo pagpatotoo. Ayan. Kung gaano ko kayo ipagmagaling. Pero wag nyo namang hayaan na maging parang pasikat lang po yun. Sana yung pinagmamagaling ko tungkol sa inyo, totoo talaga, maramdaman nila. Yung masabi ko, naku, yung mga members po doon, sa kabila po ng lahat ng ganon. Yung pag sinabi ko sa kanila, lalo na mga adults natin, naku, mga kapatid, kung ipagmayabang ko kayo, mga adults namin, mukhang hindi adults. Oo, bukod sa looks, umaakyat yon ng third heaven bago po sila makaservice. Kasi yun ang biblical di ba? Pag sa first heaven ka lang, nandun ka lang sa ere. Nasa himpapawid ka lang. Pero second heaven, mga kapatid, yan po yung medyo pa-aeroplano ka na yan. Ang ipanalangin nyo yung third heaven. Pero wag muna kayo magbadali. Kailangan ma-reach muna natin yung level ni Paul bago tayo. Meron ba sa inyong excited na sa third heaven? Yung gusto nyo nang pumunta talaga doon? Oo, gusto nyo ba i-pray request ngayon yan? Mga kapatid, nakakatuwa lang na talagang maramdaman ng Diyos na grateful tayo sa Kanya. Kaya next year, yun ang isipin nyo. Mag-isip na kayo ng lahat ng lakad nyo, pero wag nyong isasakripisyo yung panahon na Thanksgiving natin ito
Di ba? Sa buong taon na ginawa ng Diyos sa iyo, thanksgiving ang dapat, pasasalamat dapat, pagsamba dapat, pagpupuri dapat, patotoo dapat. Ayan o, sining. Nanalangin pa na talagang sana makarating siya ng mismo month na ito. Ngayon, kausapin niyo po yan. Isa sa dahilan kung batuan-tuwa yan. Nakasama natin ng anniversary. Ha? Nakakanta pa nga eh. At mamaya nga, kakanta pa yan. Tiyak ko yun, mga kapatid. Sana pag kumakanta kayo dito, awit ng pasasalamat at hindi ng pagpapasikat. Tama? Praise God for your talents. Pero gagamitin natin yan bilang papuri, bilang pasasalamat, hindi pagpapasikat, hindi para pahangain lang ang tao, kundi ginagawa natin yan to praise the Lord. Exalt God. Evaluate our growth. Express our gratitude and exalt our God. Balikan nyo si Pablo. Sa palagay nyo po. Hindi ba walang bida sa buhay ni Pablo kundi Diyos lagi? Sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. You know what? In the life of the Apostle Paul, no one can deny that he is fruitful, he is productive, he is prolific, but his claim is that it is all because of the grace of God. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Everything na nagagawa po natin, all of the accomplishments that I have in my life, it is because of the grace of God, and that is why, ang alam ko po, in all achievements and accomplishments in life, we must exalt our God. Amen? Always give glory unto God. Sa Diyos lang. Sa akin nga, magnakaw ka ng tithes mo, ng offering mo, wag lang magnanakaw ng kalwalatian na para sa Diyos eh. Pero mas maganda, yung wala nang ganun. Diba? Kasi, yun ang termino ng marami, magnakaw eh. Actually, the reason why we're not using that, because we want people to do things out of gratitude and because they want to exalt God. Amen? Ha? Magtataka ka eh. Ang maraming churches parang nakalundo lagi. Giving. Walang problema sa giving. Don't get me wrong. Pagka wala ho tayong mga miyembrong matatapat sa giving, patay po tayo dyan. Pero yung gagamitan mo pa ng mabibigat na words yung mga members mo, at sasabihin mo magnanakaw sila, sasabihin mo, nakakakilabot. Diyos po, mga kapatid, ang dapat maging dahilan. Kaya ngayong sandaling ito, pag-isipan nyo pong mabuti. Evaluate. And then, magkaroon tayo ng resolution. Evaluation and resolution. In the life of the Apostle Paul, nakita natin his security, his satisfaction, and his success. Ano ang dapat evaluate? Our growth. Okay? Anong dapat i-express? Our gratitude. Sino ang dapat i-exalt? Our God. Tumayo po tayong lahat. For sure, lahat tayo narinig natin ang mensahe. Ang magandang tanong na lang dito, naramdaman ba natin ang puso ng Diyos sa mensahe? Katulad ng sinabi ko po, hindi nyo kailangang nauobliga na lumalapit lagi sa harap kung hindi nyo naman mean ang gagawin yung paglapit. If it is not true to you, don't come. But of course, if the Holy Spirit is convicting you and then you want to put yourself subject to the conviction of the Holy Spirit and you are determined and decided to apply the message in your life, I believe, magandang bagay po yan. So the altar is now open for all of us to kneel down, to pray, and to use this opportunity to somehow thank God and exalt God in your life.
Gusto kitang bigyan ng sandali na talagang sa puso mo, i-express mo talaga sa Diyos kung gaano ka ka-thankful. Naalala mo ba na nadapa ka? May mga tao nga, hinuhusgahan ka, pero kamay ng Diyos ang nagtayo sa'yo. Naalala mo ba nung walang-wala ka? Gipit na gipit ka sa buhay mo, pero sinurvive ka ng Panginoon. Naalala mo ba nung time na kung saan nagkulang ka, pero binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon? At na-realize mo ba na kung bakit nasa kinalalagyan ka ngayon? Sa kinalalagyan mo ikaw ngayon, na-realize mo ba na kaya sobrang blessed ang buhay mo? Dahil may Diyos na hindi lang naawa sa iyo, naging mapagbiyaya sa buhay mo. I'm telling you folks, brethren, we all have the reason to thank the Lord and to exalt the Lord. Ang tamis isipin noon, Panginoon, nandito na po ako sa kalagayang ito. It means to say, nag-grow ka. Pero ang sakit isipin na, Panginoon, dati ganito ako sa iyo. Pero ngayon, eto na ako. Dati all out ako sa iyo. Ngayon, limitado ka na. May reservation na ako. Evaluation is very important para dalhin tayo sa realization. Kung nagkulang, hingi ng tawad sa Diyos. Kung pinagpala at inangat, pasalamat tayo sa Panginoon. Wow. What a message. What a great reminder para sa ating pong lahat. Let us pray. Lord, salamat sa pakikipag-usap mo. Salamat po sa pagpapaalam. Panginoon, nandito kami para humingi ng tawad sa lahat ng lihis at mali sa buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga naging pagkukulang po namin. At Panginoon, salamat sa kamay mo na nagbangon sa amin. Salamat sa awa mo na siyang nagbigay pagkakataon sa amin. Salamat sa biyaya mo na nagiging dahilan kung ba't na-enjoy namin ang mga bagay na meron kami sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa buhay, sa pagbibigay ng kapanatagan, sa pagbabago, maging ng direksyon po namin, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, for always being there for us. Thank you for being our faithful God. Panginoon, nawa, sincerely, ang bawat isang nandirito sa harap mo, totoong humihingi ng tawad sa mga nakita at na-realize na pagkukulang at humihingi ng pagkakataon upang mag-make up, Panginoon. Thank you for blessing this church, Heavenly Father. Salamat po na itinayo mo ang Living Water Baptist Church. Salamat po na may mga iniligtas ka sa gawaing ito. Salamat po na may mga buhay na talagang suko sa iyo. Salamat po sa mga nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga nagpapalakas sa usapang ministeryo. Salamat po sa mga encouragers ng pastor sa church na ito. Thank you very much, Heavenly Father. Nawa, Panginoon, sa pagtatapos ng taong ito, iangat mo po kaming lahat. Bukod sa patawad mo, Panginoon, hiling ko po na talagang tulungan mo po kami. Ang mga Kristiyano nakaranas ng bigat sa buhay ng taong ito, O Diyos, bigyang kagaangan mo po kami sa pagkakataong ito. Yung mga job seekers, Panginoon, bigyan mo po ng trabaho. Yung pong mga negosyo, higit mo pong pagpalain, O Diyos. Yung mga nagpapagamit sa iyo, lalo mo pong gamitin, Panginoon. Yung mga tumatanaw ng utang na loob sa kabutihan mo, sa kagandahang loob mo, nawa dakilang Diyos, maipakita namin ito sa paglilingkod at pagpupuri at pagsamba namin sa iyo. Dakilang Diyos, igawad mo po ang iyong basbas at iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Sometimes, kailangan din po natin talagang makarinig ng nakagigising na mensahe. Amen? May mga pagkakataon po na hindi lang yung mga kapurihan, yung mga magagandang komento ang ating pong napapakinggan. Maganda rin pong nakakarinig tayo ng magiging tuntungan natin para magsiyasat at magsuri ng ating mga sarili. Mga kapatid, bago magtapos ang taong ito, gusto kong sabihin, Living Water Baptist Church, of all the things na ginawa ng Panginoon, I cannot deny the fact that it is because God gave me people na talagang sincerely ipinagpe-pray po ako, sincerely minamahal po ako bilang pastor. Kulang ho yung salita para pasalamatan ko kayo. But God knows. God knows. Sobrang thankful ko po. And may mga preaching tayong ganito, pero kahit sinong pastor ang makausap nyo, I considered myself so much blessed having people like you in the ministry that the Lord entrusted to me. Yes, totoo po yun. Hindi naman ibig sabihin nun, perfecto kayo eh. Pero isang bagay ang natiyak ko sa church na ito, mahal kami ng Living Water Baptist Church. At yun ang rason kung bakit talagang inspired po ako na talagang lalong magmasipag sa gawain ng Panginoon. I want to commend, of course, our resident pastor, all the pastoral staff, ganon din po ang mga preachers natin, ang deacons natin, yung mga leaders natin sa bawat ministry. Ang laki-laking bagay nyo po kung bakit ang Living Water sa biyaya ng Diyos ay nakarating sa kung nasa saan na tayo ngayon. Amen? Okay, PNG, nasaan ka? Eto na ba yung mag-aayos na tayo? Okay. So, meron po tayong 5 minutes